Halina't matuto kasama si Maestra Mo. Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong aralin. Ang asignatura natin ngayon ay MAPE para sa ikalawang baitang, Health. Tayo na ay nasa Quarter 1, Week 8. Most essential learning competencies. Considers food pyramid and food plates in making food choices. Displays good decision-making skills in choosing the right kinds of food to eat. Mahilig ka bang kumain? Madalas ka bang kumakain ng masarap na tsokolate, donut o ice cream? O baka naman hamburger, fries o candy? Sa tingin mo ba ay nakakatulong ang mga ito upang maging malusog ang iyong pangangatawan? Ang katawan ng tao ay may iba't ibang pangangailangan. Ang sapat na tulog, pahinga at ehersisyo ay ilan lamang sa mga kailangan para maging malusog ang ating katawan. Subalit, ang pinakamahalagang dapat nating isaalang-alang ay ang uri ng pagkaing ating kakainin dahil dito nakukuha ng tamang sustansya, bitamina at mineral ang ating katawan para maging malakas, malusog at upang magkaroon tayo ng panlaban sa anumang uri ng sakit. Ngayon ay ating pag-aaralan ang tungkol sa food pyramid and food plate. Mga bata, tingnan ang larawan na ito. Ang larawan na ito ay representasyon ng food pyramid na kung saan nakaayos sa bawat hakbang ang dami o sukat na dapat nating kainin o ang mga kailangan nating sustansya sa ating pagkain. Ang unang stage o pinaka-base ng pyramid ay nagsasabi na kinakailangan nating uminom ng maraming fluids tulad ng tubig at fruit juices. Tingnan naman ang ikalawang stage. Sa ikalawang stage ay ang pampalakas na pagkain na pinagkukunan ng enerhiya ng ating katawan. Kinabibilangan ito ng mga pagkaing kinakailangan nating makonsumo ng sapat upang makapagbigay lakas sa ating katawan. Tingnan ang ikatlong stage. Nasa ikatlong stage naman ng pyramid ang mga prutas at gulay. Ito ang nagpapalakas ng resistensya ng ating katawan. Nakatutulong ito upang makaiwas tayo sa anumang uri ng sakit. Mahalagang maisama ito sa ating pagkain sa araw-araw. Tingnan, ano naman ang mayroon sa ika-4 na stage? Ang pang-4 na stage ay ang pagkaing sagana sa protina na nagpapalaki ng ating katawan at nagbibigay ng enerhiya. Ito ay nakakatulong din sa ating katawan, subalit dapat ay sapat na dami lamang ang ating ikokonsumo. Tingnan ang pinakahuling stage. Ang pinakahuli at nasa tuktok ng pyramid ay ang mga pagkaing mayaman sa calories na may kaunti o walang sustansyang ibinibigay sa ating katawan, kaya ito dapat ang may pinakakaunting nakakain natin sa araw-araw. Mga bata, tingnan ang larawang ito. Ito ay tinatawag na pinggang Pinoy.
Ito ay representasyon ng dami o sukat ng ating pagkain sa ating plato. Sa pinggang Pinoy, ang 33% ng pinggan ay binubuo ng Go Foods o mga pagkaing nagbibigay ng lakas. Ang Go Foods ay mayaman ito sa carbohydrates at fats. Ang 40% ay binubuo ng Glow Foods. Ito ay nagsasaayos ng katawan at mayaman sa bitamina at mineral. Ang huling 17% ay binubuo ng Grow Foods. Ito ay mga pagkaing pampalaki ng katawan. Ito ay mayaman sa protina. Ang pagsasama-sama ng mga pagkain ito sa mga wasto nilang sukat ay magbibigay ng balansing pagkain. Ito ay naglalaman ng nabanggit na 3 pangkat na pinanggagalingan ng mga kinakailangang sustansya. Gumawa ang mga eksperto ng simpleng patnubay na tutulong upang makapamili ka ng tamang pagkain. Pinangkat nila ang mga pagkain ayon sa sustansyang ibinibigay nito. Tinatawag natin itong 3 pangkat ng mga pagkain. Ang unang pangkat ay Go Foods, pangalawa, Grow Foods, at ang pangatlo ay Glow Foods. Ang Go Foods ay mga pagkaing nagbibigay ng lakas. Mayaman ito sa carbohydrates at fats. Ilan sa mga halimbawa ng mga ito ay tinapay, kanin, pasta, at mais. Ito naman ay pangkat ng Grow Foods. Ang Grow Foods ay mga pagkaing pampalaki ng katawan. Ito ay mayaman sa protina. Halimbawa ay ang keso, gatas, karne, manok, isda, dry beans, itlog at mani. Ito naman ay pangkat ng Glow Foods. Ang Glow Foods naman ay nagsasaayos ng katawan. Ito ay mayaman sa bitamina at mineral. Halimbawa ng mga ito ay malunggay, kamote, okra, alugbate, ampalaya, talong, kalabasa, mangga, at iba pang mga prutas at gulay. Ang wasto o masustansyang pagkain ay mayroong tamang nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Ang mga gulay, prutas, gatas at itlog ay mga halimbawa ng masusustansyang pagkain. Nagbibigay sila ng lakas upang makapasok tayo sa paaralan, makapaglaro, at higit sa lahat, nakakatulong ito upang tayo ay makaiwas sa sakit. Ang hindi masustansyang pagkain ay hindi wasto para sa mga batang lumalaki. Ito ay mga pagkain na hindi natural at may mga proseso ng ginawa upang hindi agad masira. Ang burger, soft drinks, junk foods at candy ay halimbawa ng mga ito. Ang mga pagkaing ito madalas ay masyadong matamis o masyadong maalat. Ito din ay nagdudulot ng panghihina ng katawan at maaari kang magkasakit. Suriing mabuti ang mga larawan na nagpapakita ng masustansya at hindi masustansyang pagkain. Tubig at gatas laban sa soft drinks. Kailangan ng bata na uminom ng hanggang 8 basong tubig at uminom ng gatas araw-araw habang siya ay lumalaki. Ang tubig ay nakakatulong sa ating katawan upang maging aktibo sa paggalaw at paglaro.
Ang gatas ay nagpapanatiling maging malakas ang ating mga buto at tumutulong sa ating paglaki. Ang pag-inom ng maraming soft drinks ay hindi maganda sa ating katawan. Maaaring magdulot ito ng hirap sa pag-ihi at magkaroon ng sakit. Ngayon ay sagutan ang gawain. Basahin ang bawat pangungusap. Lagyan ng check ang kahong nakatapat sa salitang tumutugma sa iyong tugon sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa iyong kwaderno, iguhit ang food pyramid. Gumupit ng mga larawan at ilagay sa tamang bahagi nito. Lagyan ng label ang bawat larawan ng pagkain. Tandaan, ang food pyramid at food plate ay dinisenyo para sa maayos at malusog na pagkain sa araw-araw. Ang tamang pagkain ay ang bilang ng nutrisyon, protina, taba, carbohydrate, bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Sa pagpili ng wastong pagkain, tayo ay makakaiwas sa sakit at napapanatiling malusog ang ating katawan. Ugaliing kumain ng masusustansyang pagkain upang makaiwas sa anumang sakit at magkaroon ng sapat na lakas sa pagharap sa pang-araw-araw na gawain. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kasanayan sa pagpili ng tamang pagkain. Una, alamin ang kailangan ng katawan. Ikalawa, ugaliing kumain ng prutas at gulay. Pangatlo, palakasin ang mga buto. Ikaapat, uminom ng maraming tubig. Iyong sagutan ang pag-alam sa mga natutuhan. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang iyong mga natutuhan. Hanggang sa muli!